nga kita will be ushered into the very presence of God. O nga dili na kita maghago. Nagon ang Bible, there is no more sorrow, there is no more pain, there is no more gitawag na to nga tears in heaven, for the former things are passed away. Mao kanay atong ginapaabot o nga mao na kanay atong kalipay. So di na to makita ang mga kaigsunan. Kung baliko na to ang atong hisgutan, we talk about the nature of the rest. Ang kinaiyahan ni ining pahulay, it is spiritual. It is for Israel. It is the future. Umaabot pa kani siya nga pahulay nga sa diin may experience sa tanan nga nagdawat kang Jesus kung nag-angkon kanilang ilang maluluwas. O when we will be ushered into the very presence of the Lord, that is the final rest ng gisaad niya kanato. But not only that, there is what we call the urgency of rest. Ula ko maka una-una kung sa nga word sa Cebuano may tungod dining urgent. Kung mag-iskot kitag something that is urgent sa ato pa dinalian, dili na makahulat, sa ato pa may katapusan, o kinanglan we have to act immediately. Kinanglan mag-action dayon kita. Dili na ang something that is urgent, dili na to pwede langay-langayan. Ug mao kani ang pahinumdom sa Ginoo kanato, ahagit siya kanato. Verse 11, nadto sa 13, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Diri sa binisaya nga Biblia akong basaon, busa maninguwa kita sa pagsulod aron pagpahulay uban sa Dios, aron walay usa kanato nga mapakyas pagsulod tungod sa pagkamasupilon, kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman, mudulot kini hangtod sa kinahiladman, sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit di nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug una-una sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios, ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Kanindot nga mga pulong. It is urgent nga naman, because a person should diligently with intense purpose and concern secure it. Ug nga it is not that he can work his way to salvation. Dili kani pagpaningkamot para sa atong kaluwasan, kundi nga we should diligently magkugi kita sa pagpangita nga makasulod kita sa pahulay sa Dios pinagis pagtuo. Mao kana ako may numduman nato sa previous nato nga mga verses. Ang Biblia, ang pulong ang nagsulat ini nga libro sa Hebrews. Nagpainumdum ka nato, may numduman niyo sa chapter 2 nga magbantay kita. Kay kung atong ibaliwala kaning offer sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo kanato, base unya maanod kita. Ug mao kanay word niya nga gisgutan, lest we should let it slip. Basin mapariyo kita sa kahoy sa gapnod nga gianod sa baha o sa suba nga walay direksyon ang atong kinabuhi. Maglutaw-lutaw na lang kita ning kalibutan nga wa kita masaydan. By the way, let me say this tonight. Ang kinabuhi sa kalibutan, ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato diri sa kalibutan, wala gi-design sa Ginoo nga masama kita sa gapnod nga magpaanod-anod lamang. Doon na kita'y direksyon, doon na kita'y padulungan. God has a purpose and a plan for all of our lives tonight. Ug ato ka nang makaplagan kung muduol kita kang Jesus, saligan nato siya. Dawato nato siya nga atong maluluwas. Ug maubitaw na atong inabalik-balik diri sulti sa inyo. Ang Biblia wala gyud gahisgot og reliyon. Ang Biblia wala gyud gahisgot og apilan natong pundok. Si Jesus ang kamatuoran. Siya ang dalan, siya ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan kung dili mo agi kaniya.
Mao ka na nga pahulay nga kinahanglan atong tagaan og pagtagad. Mao kaning encouragement niya. Kay daghan ang mga Hudyo nga inisalag atong panahon na. Tungod kay gibali wala nila ang pagpadayag sa Ginoo. Si Jesus mismo gisalikway sa mga Hudyo. Sama sa Old Testament, the Israelites in the wilderness lose the opportunity of entering into God's rest. Mao ka na nga nagtuyok sila 40 katuig kay gihulat sa Dios nga mga matay ang 21 edad ang 21 anyos taman sa pinakatiguang kanila. Gihulat sa Ginoo nga mga matay sila. Ug ang bag-o nga henerasyon mao'y nakasulod sa yuta sa saad. Nganong wa sila makasulod? Nagyunabilya because of unbelief. Ug mao sad ang kahimtangan nato karong gabi una. O bisan pa usahay kita nga mga Kristohanon, wala kita makaangkon, makabaton sa tinuod nga kalinaw o kapahulayan diya sa Ginoo because kita'y nagasulbad sa atong mga problema. Kita'y mga nagapaningkamot nga makabot nato ang atong mga tumong, kalimtan nato pagsampit o tawag ang Ginoo sa atong mga plano. Usabi na sa mga butang nga usahay atong napasagdan ug wa nato natagaan pagtagad. Mao kun ang Biblia nagpahinumdom kanato, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord and lean not on thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Saligan nato ang Dios, trust in the Lord with all thine heart. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga kaalam o panabot. Usay, dagan na kay tag libro nga nahibaw nabasa, dagan na kay tag butang nga nahibawan, taas na kay tag kasinatian, dagko na kay tag nakabot nga mga kurso di sa kalibutan. And sometimes, we think that we are too wise to go to the Bible. Igala ko ang pulong sa Ginoo is our ultimate, our final authority for life. Mao kani ang kaalam sa Dios. Ang Biblia mao'y nagsulat kanato sa kasing-kasing sa Ginoo. Na diya nato makaplagan ang atong kalampusan o kalipay o kaluwasan atong ginapangita sa atong kinabuhi sa kalibutan. Unahon nato siya. Saligan nato siya, duulan nato siya. Ug mao kaning gisaad sa Ginoo nga pahulay. Because the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang pulong sa Dios is alive. Mao na word nga quick diya sa old King James version nato. It is alive and powerful, gamahanan. Ug nga diya niyo makita makaigsuonan. Nagapahinumdum ka nato nga importante ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan atong patalinghugan kay mao ramang kani ang gitawag nato nga oportunidad nato nga atong maangkon sa atong kinabuhi nga makaplagan nato ang plano ug katuyuan sa Ginoo nganhi kanato. The word of God is alive. It is active. Ug nga it can pierce even to the innermost part of our heart. Mao ka nang magbasa kita bitaw sa Biblia, maminaw kita suali, maigo mangyud ta. Ang atong mga luta-lutahan ug mga kiladman sa atong luta-lutahan, sa atong kasing-kasing, iyang masusi ang atong mga motibo nga na mga tao say makadungog sa atong wali mo reklamo sila kay naigo sila. Mauna ang purpose sa pulong sa Ginoo. Kung iwali nato ang pulong sa Dios, tandog mangyud na ang atong mga tinaguan nga mga pagbati, mga intention sa atong kasing-kasing. May lumduman ako sa una nga gapastor pa ko dito sa Bacolod, dito sa relocation center, ang mga squatters Bacolod kakipangbalhin, nga gitagaan kog yuta dito, gitukuran ako simbahan. Ay mga membro dito nga makita nimo bag-o pa sila gyud nga mga Kristohano niya di sila gusto maigo sa wali. Niya na ako'y giwali nag-ingon ko nga nay uban